Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ruel. Taong 1995, probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral pa lamang sa kolehiyo itong si Ruel. Tubong Maynila. Ngunit ang mga magulang ay mula pa sa probinsya ng Capiz. Magsesemana Santa na mga panahong iyon. Mahaba-haba ang bakasyon ng kanyang mga magulang. Kaya naman, nagpasya ang mga itong umuwi ng probinsya. At syempre kasama si Ruel at isa pang kapatid na lalaki na itago na lang natin sa pangalang Nathan. Medyo pilyo ang kapatid ni Ruel. Mahilig itong mangasar. Madalas silang nag-aaway ngunit hindi naman nagkakasakitan. Ang totoo, magkasundo silang dalawa. Ngunit may isang pangyayari ang naging dahilan ng pagbabago ng buhay ni Ruel. Lunes Santo, kaagad silang bumiyahe pauwi ng Capiz sakay ng barko. Mahigit 16 na oras din ang biyahe. Dagdag pa ang napakalakas na hanging amihan, kaya medyo malalaki ang alon. Oy Nathan, tara punta tayo dun sa taas ng barko. Maganda doon. Maraming mga nakatambay na binibini. Wika ni Ruel. Hindi naman nagkakalayo ang agwat ng magkapatid. 2 taon lamang ang tanda ni Ruel kay Nathan. Kaya naman hindi rin nagkakalayo ang trip na mga ito. Oy Ruel, Nathan, huwag kayong masyadong maglikot. Baka sa sobrang kapilyohan nyo makasagi kayo ng iba dyan. Wika ni Tatay Oscar. Pero ngumiti lamang si Nathan sa sinabi ng ama. Ba naman di naman po kami mga bata ni Kuya Tignan oh. Tignan mo nga po, mas matangkad pa nga po kami sa iyo . Wika ni Nathan habang tinatapat ang kamay sa ulo ng ama na tila sinusukat ang taas. Oo nga naman pa, ako nang bahala dito kay Bunso. Sige na po aalis na po muna kami. Dagdag ni Ruel, sabay hila sa kamay ng kapatid. Napailing na lamang ang kanilang ama. Ngunit habang nakamasid sa papalayong mga anak, bigla namang nagsalita ang asawa ni Mang Oscar. Oscar mahal, kinakabahan ako sa maaaring mangyari pagkarating natin sa bahay. Ito pa lamang ang unang uwi ng mga bata sa probinsya. Alam mo naman kung ano ang meron doon, di ba? Wika ni Nanay Bella. Kaunting kaalaman lang sa lugar na kinalakihan ng mag-asawa. Isang liblib na barangay ang kanilang lugar. Napapalibutan ito ng makapal na kagubatan. At karamihan na hindi pa nagagalaw o napapasok ng tao. Sa paniniwalang napakadaming elemento ang piniling manirahan doon. Ayon din sa mga matatanda sa lugar, maraming kababalaghan ang nagaganap doon. Mga hindi pangkaraniwang pangyayari kagaya ng pagpapakita ng isang gintong baka, higanting sawa, pati na rin ng baboy na lumilipad. Sa madaling salita, isang mahiwagang lugar ang kinalakihan nilang mag-asawa. Yun nga din ang kinakabahala ko, Bella.
Pero magtiwala na lang tayo sa mga magulang at kapatid mo. Alam ko namang alam nila ang gagawin eh. Tugon ni Tatay Oscar. Ang pamilya ni Aling Bella ay lahi ng mga manggagamot. Kaya kahit papano, panatag ang loob ni Mang Oscar na walang mangyayaring masama sa kanilang mga anak. Pagkarating sa pantalan ng Kapis, sinundo sila ng isa sa mga kapatid ni Nanay Bella na nagngangalang Piling. Isang batikang manggagamot na may kaalaman sa pagiging manggagaway. Pagkakita pa lamang ni Piling sa dalawang binata, kaagad niyang kinausap si Nanay Bella. Bella, yung dalawang anak mo, kursunadahin yan ng mga kaibigan natin sa gubat, lalo na ng mga talunanon. Kaya kung pwede wag mo na silang papalabasin ng bahay mamaya. At eto, ipasuot mo ito sa kanila. Wika ni Piling sabay abot ng 2 kwintas na gawa sa bala ng baril. Ayon sa ginang, naglalaman ito ng ilang banal na kagamitan kagaya ng dignum, buto ng selis, pati na rin ng sinukuan. Iniabot ito ni Aling Bella sa 2 binata. Nung una ay ayaw pa nila itong suotin. Ngunit dahil na rin sa pagpupumilit ni Tatay Oscar, wala nang nagawa ang 2 binata. Sakay ng isang jeep, bumiyahe sila mula sa pantalan ng Rojas papunta sa mismong bayan ng Dawa. Pagdating sa bayan ay sumakay na sila ng habal-habal. Gawa ng hindi makakapasok ang sasakyang may 4 na gulong sa lugar. Dahil na din sa napakasukal at napakamabatong daanan. Maayos namang nakarating ang mag-anak sa tahanan. Manghang-mangha ang 2 binata sa mga tanawin. Lalo na nang makita nila ang likod ng bahay ni Nanay Bella. Ma, ang ganda pala dito sa inyo, no? Ang lalaki pa ng mga puno. Tapos, ang sarap din ng simoy ng hangin. Wika ni Ruel habang nagmamasid sa paligid. Nilapitan naman siya ni Piling at sinabihan. Pamangkin, tignan mo lang ang mga bagay na nakikita mo. Huwag mong hahawakan at mas lalong huwag mong kukunin. Dahil ang lahat ng nakikita mong yan, pagmamay-ari ng isang higit na makapangyarihang nilalang. Tugon ni Piling. Sabay tapik sa balikat ni Ruel. Tumango lamang naman ang 2 binata kahit wala itong nauunawaan. Hapon na nang makarating sila sa lugar. Kaya kaagad din silang pumasok ng tahanan para kumain ng hapunan. Matapos kumain, lumabas si Piling. Medyo naaaliw si Ruel sa pinapakita ng tiyuhin kaya naman sinundan niya ito hanggang sa pinto ng tahanan. Akmang lalabas na sana, nang bigla muling magsalita ang tiyuhin. Ruel, manatili ka lang sa loob ng bahay. Baka makita ka ng mga kaibigan ko at pagkadiskitahan ka. Wika ni Piling. Nalabis namang pinagtaka ng binata. Kaibigan? Ano pong kaibigan wala naman pong ibang bahay na malapit dito sa atin ah. Tanong ng binata. Ngunit imbes na tumugon, nagbaling ng tingin sa kanya si Piling at medyo napatras pa si Ruel. Napakatalim ng titig ng tiyuhin. Bigla siyang nakaramdam na matinding kilabot.
kaya marahan na lang itong naglakad papasok ng tahanan. Pagkapasok sa sala ay nakita niyang nag-uusap ang nanay at ang isa pa nitong kapatid. Pinili niyang makinig sa usapan ng mga ito. Ngunit wala naman siyang maintindihan. Dahil nagsasalita ang dalawa sa dialektong Karay. Kinabukasan, nagising si Ruel ng maaga dahil sa tilaok ng manok na nakatali sa labas ng silid. Binuksan niya ang bintana upang bugawin ito. Ngunit laking pagtataka niya dahil wala namang manok sa labas ng silid. Hindi na lamang niya ito binigyan ng pansin. At sa halip ay pinili niyang bumalik sa pagkakahiga. Kakalapat pa lamang ng likod sa higaan. Bigla namang pumasok si Nathan. "Kuya, tara labas tayo. Ang ganda ng view sa likod ng bahay oh." Wika ni Nathan. Sabik na sabik nitong hinatak ang kapatid para bumangon. "Ano ba yun, Nathan? Ang aga pa eh. Inaantok pa ako." Tugon ni Ruel. Pero dahil sa kakulitan ng kapatid, wala na itong nagawa. Papungas-pungas na lang siyang bumangon at sumunod kay Nathan. Dire-diretso sila sa likod ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Ruel nang makita ang napakagandang tanawin. Doon niya lamang ito napansin. Dahil nang dumating sila ay natatakpan ng makapal na hamog ang napakagandang gubat. Dagdag pa ang pagtama ng sinag ng papasikat na araw. "Ang ganda pala talaga dito kila nanay no? Yayain kaya natin si Tio Piling na mag-ikot doon." Mungkahi ni Ruel. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang sasabihin. Pinutol na ito ni Tio Piling. Hindi kayo pwedeng pumasok sa gubat na yan. Ipinagbabawal ang pagtungtong sa lugar. Marami na ang nagtangkang pasukin ang gubat na yan. Pero nabigo lamang sila. Kung hindi naliligaw, patay na silang nakakalabas. Sabat ni Tio Piling. Medyo kinilabutan si Ruel sa sinabi ng tiyuhin. Ngunit tatawa-tawa lamang itong si Nathan. Kaagad naman itong sinabihan ng tiyuhin. Nathan, sa palagay mo nakakatawa ang mga sinasabi ko. Bata pa nga kayo. Marami pa kayong hindi nauunawaan sa mundo. Hali kayong dalawa at may gagawin tayo. Wika ni Piling at pumasok ito sa loob ng tahanan. Maya-maya pa, lumabas din itong may dalang itak at sako. Tito Piling, para saan naman po yung sako? Tsaka saan po ba tayo pupunta?" Tanong ni Ruel. Kaagad namang sumagot si Nanay Bella na nooy nakatayo lamang pala sa likuran. Samahan niyo ang tiyuhin yung manguha ng panggatong doon sa gubat. Wika ni Nanay Bella. Ang hindi alam ni Ruel, ang lakad pala nilang yon ang tuluyang makakapagpabago ng buhay at paniniwala niya tungkol sa mundo. Habang naglalakad, binibilinan ni Peleng ang dalawang binata tungkol sa mga dapat at hindi nila dapat gawin pag nasa loob na sila ng gubat. Kagaya ng wag basta pipitas ng kung ano-ano, wag dudura kung saan at lalo nang wag mag-iingay. Nagtataka naman si Nathan sa mga sinabi ng tiyuhin. Akmang magtatanong na sana ito nang bigla na lang tinakpan ni Ruel ang bunganga ng kapatid.
Huwag ka nang humirit, Nathan. Makinig ka na lang. Bulong ni Ruel. Napatango na lamang si Nathan bilang pagtugon. Pagkarating sa gubat, huminto saglit si Pileng at hinubad ang tsinelas. Sinabihan din niya ang dalawang binata na gayahin ang ginagawa bilang respeto sa lugar. Bakit naman po kailangan magtanggal ng tsinelas? Gubat naman po ito, di ba? Tanong ni Roel. Oo, gubat lang ito sa paningin nating mga tao. Pero para sa mga elementong nakatira dito, ito ang kanilang tahanan at kagaya nating mga tao. Kailangan din nating magbigay respeto sa tahanan ng iba. Tugon ni Pileng. Kaagad namang sinunod ng dalawang binata ang sinabi nito. Pagkarating sa loob, manghang-mangha ang dalawa sa katahimikan ng gubat. Tanging huni ng ibon at mga kuliglig lamang ang maririnig. Kaagad naman silang namulot ng mga kahoy na panggatong. Ngunit habang namumulot, napansin ni Nathan ng isang napakagandang bulaklak. Nilapitan niya ito at akmang pipitasin. Kaso nga lang kagad siyang pinigilan ni Pileng. Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag gagalawin ng kahit anong nasa gubat? Kahoy na panggatong lang ang pakay natin dito. Kaya wala kayong ibang dadalhin kundi mga tuyong sanga lamang. Wika ni Pileng. Kaagad namang lumayo si Nathan sa bulaklak. Ngunit tila tinutokso siya ng kapaligiran. Dahil habang naghahanap ng tuyong sanga, nakakita naman ito ng isang napakagandang bato. Makintab at parang itim na kristal. Halos kasing laki lamang ito ng hinlalaki. Tinignan niya kung nakatingin ba si Pileng. At nang makita niyang abala ito sa pumumulot ng kahoy, dali-dali niyang dinampot ang bato at sinilid sa bulsa. Maya-maya pa ay nag-aya ng umuwi si Pileng. Puno na din ang sakong dala nila. Tahimik namang naglalakad ang dalawang binata nang biglang magtanong si Pileng. Wala ba kayong naiwan o kinuha sa loob ng gubat na ito? Tanong ng tiyuhin. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na umiling. Pagkarating sa tahanan, kaagad tinignan ni Nathan ang nakuha niyang bato. Itinapat niya ito sa liwanag ng araw at laking gulat. Nang tumagos ang liwanag doon. Matapos yon, nawalan ito ng malay at bumagsak sa sahig. Dahil sa ingay, kaagad pumasok si Ruel sa kwarto ng kapatid. Nakita niya itong nakahandusay at hawak ang batong nakuha sa gubat. Dali-daling tinawag ni Ruel ang nanay at tatay. Pagkapasok pa lamang sa silid ni Nathan, binuhat nila ito upang iihiga sa kama. Nathan! Nathan anak! Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Bella. Kaagad namang tinawag ni Tatay Oscar si Pileng. Pagkarating ng tiyuhin sa loob ng silid ni Nathan ay kaagad niya itong hinawakan sa pulso. Nanlaki ang mga mata ni Pileng at bigla niyang nabitawan ang kamay ng binata. Sinabi ko na nga ba eh. May kinuha si Nathan sa gubat na ikinagalit ng mga engkanto. Ruel, anong kinalaman mo dito? Tanong ni Pileng sa pamangkin.
Ngunit umiling lamang ang binata dahil wala naman talaga itong kinalaman. Hanggang sa napansin ni Peleng ang nakakuyom na kamay ni Nathan. Pilit niya itong binubuksan. Ngunit hindi niya magawa dahil napakahigpit ng pagkakakuyom ng binata. Ate Bella, pasensya ka na pero kailangan kong gamitan ito ng mga dasal. Wika ni Peleng. Bagaman labag sa kalooban ni Nanay Bella, wala naman itong nagawa kundi pumayag sa gustong mangyari ng kapatid. Sige, Pileng. Gawin mo ang nararapat. Iligtas mo ang mga anak ko. Tugon ni Aling Bella. Natataranta naman si Ruel dahil ito ang unang beses niyang makaengkwentro ng ganitong pangyayari. Napakapit na lamang ito sa balikat ng ama, na nooy kinakabahan na rin ng mga oras na yon. Nagsimula na sa ritual si Peleng. Naglabas ito ng ilang gamit mula sa bulsa. Inuna niyang balutin ng proteksyon ang paligid ng silid gamit ang pagpapausok ng insensong may halong mga iba't ibang uri ng tangkay. Matapos magpausok, kagad siyang naupo sa tabi ni Nathan. Hinawakan ang nakakuyom na kamay ng binata at nag-usal ito ng dasal. Laking gulat ng lahat nang biglang binuka ng binata ang kamay. Doon lamang nila nakita ang hawak. Kumuha si Peleng ng isang itim na tela. Dinampot ang batong hawak ni Nathan sa pamagitan noon. Mahapaging Diyos. Nathan, anong ginawa mo? Wika ni Peleng habang hinahawakan ang noo ng binata. Napatanong naman si Nanay Bella sa mga sinabi ng kapatid. Pileng, bakit? Anong ginawa ni Nathan? Sabihin mo sa akin. Wika ni Aling Bella. Lumingon sa kanya si Peleng at tumugon. Kinuha ng anak mo ang bato ng engkanto. Sa dinami-dami ng pwede niyang kunin, bakit ito pa? Tugon ni Peleng. Kaagad niyang pinaliwanag sa mga magulang ni Nathan kung gaano kabigat ang kasalanang nagawa ng anak. Ayon dito, ang bato ng engkanto ay isang uri ng mutya. Ito ang pinagkukunan ng lakas ng lahat ng mga elementong naninirahan sa isang lugar, kagaya ng kagubatang pinagmulan nito. Ang pagkuha ng mutyang ito, nangangahulugan ito ng paglapastangan sa mga naninirahan sa lugar. Lalo na kapag wala itong pahintulot ng isang elemento. Gayon, anong mangyayari sa anak ko, Pileng? Tanong ni Tatay Oscar. Tumayo si Peleng at tumugon. Ikanalulungkot ko. Pero maaaring buhay niya ang magiging kapalit ng pagkuha niya ng bato ng engkanto. Pero may paraan pa. Kung magigising lang sana natin siya. Tugon ni Peleng. Ngunit sinabi nitong nakadepende sa lakas ng dungan o espiritual na katawan ni Nathan ang lahat. Kung makakayanan niya ang lakas ng kapangyarihang taglay ng bato, magagawa niyang makabalik sa katawan at tuluyang magising. Ipagpatawad mo, Ate Bella. Pero wala akong magagawa. Sa puntong ito, laban ito ni Nathan at kailangan niyang ipaglaban ang sarili niyang buhay. Wika ni Peleng. Kaagad naupo si Ruel sa tabi ng kapatid. Tol, lumaban ka. Marami pa tayong hindi nagagawa eh. Laban lang, Tol.
Andito lang kami palagi ni Mama at Papa. Wika ni Ruel. Napatayo ang binata nang bigla niyang maramdaman na piniga ni Nathan ang kamay. Ma, Pa, nakita niyo ba yun? Pinisil ni Nathan yung kamay ko. Wika ni Ruel. Napalingon si Pileng dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Naririnig ka ng kapatid mo, Ruel. Malakas ang koneksyon mo sa kapatid mo. Hala sige, kausapin mo lang siya. Wika ni Pileng. Kaagad namang ginawa ni Ruel ang sinabi ng tiyuhin. Ginikwentuhan ni Ruel si Nathan ng tungkol sa lahat ng pinagagawa nila. Mangiyak-ngiyak si Ruel habang ginagawa ito. Hanggang sa napansin nilang kumilos ang katawan ni Nathan. Inudyukahan ni Pileng si Ruel na ituloy ang ginagawa niyang pagkukwento. Maya-maya pa, napasigaw si Nathan at humingi ito ng tubig. Dali-dali namang kumuha ng tubig si Nanay Bella. Ipinainom ito kay Nathan at tuluyan ng nagkamalay ang binata. Nanalo si Nathan, ate. Napagtagumpayan ni Nathan ang pagsubok niya. Ngayon, taglay na ng katawang lupa niya ang kapangyarihan ng bato ng engkanto. Wika ni Peleng habang nakangiti. Dagdag pa nito, maaaring magbago ang pag-uugali ni Nathan. Magkakaroon din ito ng kakayanang manggamot at kusang lalapit sa kanya ang mga tao at elementong nangangailangan ng tulong. Sa paglipas ng panahon, tuluyan ngang ginampanan ni Nathan ang kanyang tungkulin. Lalo na nang bumalik sila ng Maynila. Wala silang pinagsabihan ng kakayanan ni Nathan pero kusang dumadagsa ang mga tao para magpagamot. Hindi naman sila tinatanggihan ng binata. Tanggap na din ni Tatay Oscar ang tungkulin ng anak. Habang si Ruel naman ang naging katuwang ng kapatid sa mga gampanin. Naging saksi si Ruel sa kakayanang taglay ng kapatid. Nagawa na ding makakita ni Ruel ng mga hindi pangkaraniwang nilalang kagaya ng engkanto, kapre at mga lamang lupa. Kadalasan, may dala pa ang mga itong prutas o di kaya naman supot ng mahahaling bato bilang alay kay Nathan. Tol, parang Diyos ang tingin nila sa'yo ah. Tignan mo oh. Ang dami na namang nakalapag sa labas ng bahay natin. Wika ni Ruel. Habang isa-isang pinapasok ang mga buslo ng prutas mula sa labas ng tahanan. Normal lang yan, kuya. Dahil kagaya ng sinabi ni Tio Pileng, ang hawak kong mutya ang pinagmumula ng lakas ng mga elemento sa paligid ko. Tugon ni Nathan. Sa kasalukuyan, kilala pa ding manggagamot si Nathan at marami pa din ang dumadagsa sa tahanan niya para makapagpagamot. Hindi na din ito nakapag-asawa. Ganon din si Ruel. Iginugol ng magkapatid ang kanilang buhay sa pagganap ng tungkuling nakaatang sa kanila. Hindi inaasahan ni Ruel na magiging ganito ang kanilang kapalaran. At ito ay dahil sa bato ng engkanto. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Luka. Walang eksaktong taon. Bayan ng Sorsogon.
Naranasan mo na bang ikumpara sa iba? Sa lungsod ng bayan ng Sorsogon, walang eksaktong lugar. Naninirahan ang pamilya ni Luca, kasama ang lolo na si Lolo Miko, na tila hindi tumatanda ang pangangatawan at napakalakas pa nito. Merong nakababatang kapatid si Luca na nagngangalang Dino. 5 taon ang tanda ni Luca sa kapatid. Ngunit sa pagkilos at pananalita, tila mas matanda si Dino. Kaya naman ito ang paborito ng mga magulang at palaging nakukumpara si Lucas sa kapatid. Dahil sa maling gawa ng mga magulang, naging malapit si Luca kay Lolo Miko. Ngunit lingid sa kaalaman ni Luca, naiinggit din sa kanya ang kapatid dahil siya ang paborito ng lolo. Lolo, lagi na lang po akong kinukumpara nila mama at papa kay Dino. Hindi ba dapat pantay lang ang pagtingin nila sa amin? Pareho naman nila kaming anak ah. Tanong ni Luca. Doon lamang napagtanto ng matanda ang nararamdaman ng apo. Kaya naman napangiti ito at tinapik sa balikat ang binata. Alam mo, Loka, minsan hindi nating maiiwasan ng pagkukumpara ng mga magulang. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng kwentang tao at anak. Ang mas mahalaga, kung paano mo tinitignan ang sarili mo at kung paano mo pinapahalagahan ang mga kakayahan at pagkakaiba-iba. Lahat ng tao ay may sari-sariling kakayanan, kaya mamuhay ka sa buhay na nais mo. Wika ni Lolo Miko. Naintindihan naman ni Luca ang sinabi ng matanda. Napatitig ito sa lolo na nagpapahiwatig ng pag-unawa at respeto sa mga salita nito. Elo, totoo po bang mahal nila kami? O minamahal lang kami dahil sa mga kakayahan namin? Muling tanong ng binata. Alam mo ba po, ang pagiging iba mo sa kapatid mo, hindi yun nangangahulugan na mas bababa ang halaga mo. Meron tayong sari-sariling mga natatanging katangian at kakayahan, at ito ang nagbibigay kulay sa mundo natin. Hindi kailangan maging katulad tayo ng iba para maging mahalaga at mahalin mo kung ano ka. Tugon ni Lolo Miko. Napalunok si Luca. Nagmuni-muni sa mga salita ng lolo. Doon lamang unti-unting naintindihan ni Luca ang kahalagahan ng pagtanggap sa sarili at sa mga katangian. Salamat pulo sa mga payo. Mas nauunawaan ko po kung gaano kahalaga na tanggapin at ipagmalaki ang sarili. Kahit na hindi ako katulad ng iba. Wika ni Lucas sabay yakap sa lolo. Sa kanilang pag-uusap, nadama ni Luca ang pagmamahal at suporta mula sa matanda. Nagbigay ito ng lakas at kumpiyansa sa sarili at sa mga aral na sinabi ng lolo sa kanya. Haharapin ni Luca ang hinaharap na may tapang at determinasyon. Narinig naman ni Dino ang usapan ng lolo at ng kuya Luca niya. Nakonsensya si Dino dahil sa inggit na nadama. Samantalang buong buhay niya, binigyan siya ng atensyon ng mga magulang na hindi naranasan ng kuya. Matapos ang pag-uusap ng maglolo,
Inialis ng binata ang inis na nararamdaman. Itinuon na lamang ang atensyon sa pagsasanay ng iba't ibang armas gaya ng espada, pana at baril. Naging mahusay sa paggamit ng sandata ang binata, lalo na sa paggamit ng espada at pana. Gayunpaman, palaging bili ni Lolo Miko na gamitin ni Luca sa tamang gawa ang mga natutunan. Sa paglipas ng panahon, napaisip si Luca sa lakas na taglay ni Lolo Miko kaya hindi niya napigilan ang sarili at nagtanong. O apo, bakit parang napakaseryoso mo ata ngayon? Nararamdaman ko may gumugulo sa isipan mo. Ano ba yun apo? Tanong ni Lolo Miko. Alo, gusto ko lang po sanang malaman kung bakit parang hindi po kayo tumatanda at napakalakas mo pa rin. Ang sabi nila mama sa akin noon, nagtataglay ka daw po ng agimat at talisman eh. Ano po ba yun? Tanong ni Luca. Hindi na niya napigilan na hindi magtanong. Natahimik naman ng sandali si Lolo Miko at ngumiti kay Luca. Siguro panahon na para sabihin ko sa iyo ang aking sikreto. Sayang at wala si Dino. Bueno, sasabihin ko na lamang sa kanya pag nakita ko siya. Tugon ni Lolo Miko. Nagtaka naman ang binata. Sikreto? Ibig sabihin po, may tinatago ka sa amin? Kinabahan naman ako bigla sa sasabihin mo, Lolo. Wika ni Luca kaya natawa naman ang matanda. Naku apo, wala ka namang dapat ipangamba. Halika't sumama ka sa akin sa aking silid. Ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo. Tugon ni Lolo Miko. Labis namang nasayahan si Luca dahil kahit kailan, hindi pa sila nakapasok sa silid ng lolo dahil palagi silang pinagbabawalan. Nang makarating sa loob ng silid, namangha si Luca sa mga nakita. Ang paligid ay napapalibutan ng iba't ibang dahon na hindi pa nakikita ni Luca. May mga iba't ibang langis rin na nakasalansan sa isang lagayan at iba't ibang medalyon sa kabilang bahagi. Ngulit isa lamang ang pumukaw sa atensyon ng binata. Yun ang isang medalyon na nakasuot sa isang berhen sa gitna ng dasalan ng lolo. Lolo, ano pong kwintas yun? Yung nakasuot po sa berhen? Kakaiba po kasi at para bang hinahatak po yung atensyon ko eh. Wika ni Luca. Napatingin naman ang matanda sa tinuturo ng apo. Apo, isa kong albularyo at ang tinuturo mo. Yan ang Santo Ninyong baliktaran. Isa sa pinakamalakas kong medalyon. Kasama ko yan buong buhay ko at nagbibigay sa akin ng lakas. Matagal ko na yang kasama sa pakikipaglaban at pagsugpo ng kasamaan. Hindi ko ipinaalam sa inyo ang bagay na ito noon dahil ayokong magkaroon kayo ng interes sa ganitong bagay. Pero mukhang tadhana na ang pumili ng bagong magmamana ng aking tungkulin sa ating bayan. Pagpapaliwanag ni Lolo Miko. Labis namang namangha si Luca. Gusto ko po maging kagaya mo, Lolo. Paglingkuran ng kapwa at syempre, ipagtanggol ang mga naaapi.
Wika ni Lucas. Natuwa naman ang matanda sa narinig. Pero apo, ang tungkulin ay may kakibat na pagsasakripisyo at syempre, hindi yon madali o basta-basta lamang ginagawa. Tugon ni Lolo Miko. Handa po kong harapin ang anumang hamon, Lolo. Alam ko pong hindi madali ang tungkulin pero sa bawat pagsisikap at pagsasakripisyo, nariyan po ang patnubay ng Santo Niño at mga aral na binabahagi mo sa akin. Wika ni Luca. Makikita ang determinasyon sa mga mata nito. Handang-handa na ang binatang sundan ang yapak ng lolo na maging isang tapat na tagapagmana ng tungkulin sa bayan. Mabuti apo. Sa mga sinabi mo nakikita ko ang iyong dedikasyon. Tandaan mo, ang paglilingkod ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa ikabubuti ng buong komunidad. Kapag mali ang desisyon mo, hindi mo kailanman magagawa ang iyong mga layunin. Wika ni Lolo Miko. Puno ito ng pag-asa at tiwala sa apo. Salamat po sa patuloy mo pagtitiwala sa akin, Lolo. Ipagpapatuloy ko po ang mabuting halimbawa na iniwan mo sa akin at asahan mo. Gagampanan ko ng buong puso ang tungkulin sa ating bayan. Tugon ng binata. Natuwa naman si Lolo Miko at nais na sana nitong turuan ng apo. Ngunit nagkaroon siya ng biglaang tungkulin kasama ang iba pang mga albularyo. Pasensya na apo. Nais ko mang turuan ka pero kailangan kong gampanan ng mga tungkulin ko. Heto, iiwan ko sa iyo ang librong ito. Nakalathala riyan ang mga dapat mong matutunan. Basahin mo yan habang wala ako sa iyong tabi at itong Santo Ninyong baliktaran. Palagi mo itong pakakaingatan. Wika ni Lolo Miko at kaagad na itong umalis. Nalungkot si Lucas sa biglaang pag-alis ng lolo. Naisip niyang magsisilbing gabay ang pinagkaloob nitong libro. Tinanggap niya yon ng may pasasalamat at pangako na gagawin ang lahat upang matuto at magtagumpay sa tungkulin bilang albularyo. Sa bawat pahina ng libro, inaaral ni Luca ang mga kasaysayan, ritual, mga kaalaman na kinakailangan sa pagiging isang albularyo. Sa tuwing may libreng oras, nagbabasa ito ng masinsinan at nagsasanay na mga pamamaraan at ritual. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumating, patuloy na pinanatili ni Luca ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa paglilingkod sa kapwa. Sa bawat araw, lumalakas ang loob nito at kumpiyansa. Handang-handa na siyang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa landas bilang isang albularyo. Samantala, ilang buwan na ang lumipas ay hindi pa din nakakabalik si Lolo Miko. Kaya labis na ang pag-aalala ng pamilya nito. Maging ang mga pulis ay walang nakuhang bakas kung saan nagpunta ang mga ito. Sa paglipas pa ng maraming taon, mas pinaghusay ni Luca ang kaalaman patungkol sa pagiging albularyo dahil sigurado siyang balang araw makikita niya muli si Lolo Miko. 10 taon na ang lumipas. Kahit bakas ni Lolo Miko at iba pang kasamahan,
wala pa ring nakita. Naging ganap ng pulis si Dino samantalang si Luca naman. Huminto ito sa pag-aaral at tinuon ang sarili sa pag-aaral ng librong iniwan ng lolo. Labis na nalungkot si Luca dahil sa pagkawala ng lolo, pero naniwala siyang buhay pa ito. Hanggang sa isang gabi, mahimbing na natutulog ang binata at bigla na lamang dumalaw sa panaginip ni Luca ang lolo at humihingi ito ng saklolo. Kinabukasan, kaagad sinabi ni Luca ang napanaginipan, ngunit pinagtawanan lamang ito ng kapatid. Ano? Sa panaginip nagpakita si lolo? Naku naman kuya, baka naman kakaisip mo yan sa kanya eh. Lahat na ginawa namin para hanapin siya, pero wala lang kaming napala. Tanggapin na lamang natin na wala na siya, kuya. Wika ni Dino. Labis namang nagalit si Luca sa kapatid. Hindi ako naniniwalang wala na si lolo, Dino. Naniniwala akong buhay pa si lolo. Hindi ko hahayaang mawalan ng pag-asa at kalimutan na lang siya. Tugon ni Luca. Sa kabila ng mga sinabi at pagdududa ng kapatid, nagpatuloy si Lucas sa nais at paghahanap sa lolo. Hindi siya nag-atubiling magsagawa ng sariling pag-aaral at investigasyon. Umaasa na magbubunga ang lahat ng kanyang ginagawa. Hanggang sa isang araw, habang inaayos ang mga gamit ni Lolo Miko, ay nakita ni Luca ang isang liham at kaagad binasa yon ng binata. Doon niya nalaman na nasa isang baryo si Lolo Miko kasama ang iba pa at labis na natuwa si Luca. Ngunit hindi na lamang niya ito pinaalam sa pamilya dahil iniisip niya na hindi naman siya paniniwalaan ng mga ito. Dahil sa natuklasan, nagpasya si Luca na tahakin ang daan papunta sa nabanggit na baryo upang hanapin ang lolo. Iniwan niya ang isang maikling liham para sa pamilya. Ipinaliwanag ang layunin at inaasahang maunawaan nila ang desisyon. Sa kanyang paglalakbay, nakarating si Lucas sa baryo at hindi naglaon ay natagpuan niya ang lugar kung saan nakasulat sa liham. Sa kabila ng takot at pangamba, itinapak niya ang hakbang papunta sa baryo. Bit-bit ang tiwala at pananalig na matatagpuan niya ang lolo roon. Ngunit hindi pa man nakakarating sa baryo ay bigla na lamang hinila si Luca ng isang lalaki na hindi naman niya kilala. Delikado ang baryong yan. Hindi ka dapat basta-basta sumusugod. Binihag nila ang tatay ko kasama ang iba pang mga kasamahan nila. Wika ng lalaki. Hinila nito palayo sa lugar na yon si Luca. Nang makalayo, doon pa lamang nakapagtanong si Luca. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang lugar na to? At anong sabi mong bihag din ng tatay mo? Tanong ni Luca. Ako nga pala si Carter. Nandito ako para iligtas ang tatay ko. Nalaman ko ito dahil lihim na nagmensahe sa akin si tatay. Sa pamamagitan ng mutya na pinapangalagaan niya. Tama ang narinig mo, kaibigan. Ikaw, sino ka ba? At anong ginagawa mo dito? Paliwanag ni Carter. Napaisip si Luca sa mga sinabi ng lalaki. Marahil, may kinalaman ang pagkakaroon niya ng liham mula sa kanyang lolo sa mga pangyayaring ito.
Ako nga pala si Luca. Nandito ako para hanapin ang lolo ko. Gaya mo, gusto ko din sanang iligtas si lolo eh. Nagtataka rin ako kung paano niya nalaman ang tungkol sa lugar na ito. Siguro, may koneksyon ito sa mga pangyayaring kakaiba sa baryo natin eh. Wika ni Luca. Nagsimulang magtulungan ang dalawa upang hanapin ang kanilang mga minamahal. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan nila ang mga lihim at panganib sa baryong yon. Ngunit hindi sila nagpatinag. Kailangan nating bumuo ng plano para sugpuin ang mga kalaban. Sigurado akong malakas sila. Dahil nagawa nilang matalo ang grupo ng mga magagaling na albularyo eh. May mga paparating pa tayong kasamahan. Nais din nilang iligtas ang kanilang mahal sa buhay. Kaya may kasama tayo sa pakikipaglaban. Wika ni Carter. Sa paglipas ng mga araw, gaya ng sinabi nito, dumating na ang iba pa at nagplano na ang mga ito. Sama-sama silang nagplano at nagtalaga ng mga hakbang upang magtagumpay na labanan ang mga kampo ng kasamaan. Gumawa sila ng mga estratehiya. Inorganisa ang kanilang mga kakayahan upang maging handa sa anumang labanan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang kanilang samahan at determinasyon na maipagtanggol ang kanilang mga minamahal. Ginamit nila ang kanilang talino, lakas at tapang upang harapin ang mga panganib sa kanilang harapan. Hanggang sa dumating na ang tinakdang araw ng pagsugod sa kuta ng mga kalaban. Handa na ang grupo ni Luca at Carter na harapin ang mga kalaban. Lahat ng mga kasama ay puspusang nag-ensayo at nagbalangkas ng mga plano upang maging epektibo sa labanan. Nang sumiklab ang digmaan, hindi sila nag-atubiling humarap sa mga kaaway. Pinamunuan ni Luca at Carter ang kanilang mga kasama. Sa bawat sandali ng paglalaban, ipinamalas nila ang kanilang tapang at husay sa pakikidigma. Sa loob ng kuta ng mga kalaban, nagkaroon sila ng matinding labanan. Ang tapang at determinasyon ng grupo ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy sa kanilang misyon. Hindi ito naging madali dahil gaya ng inaasahan. Malakas ang mga kaaway. Sa umpisa pa lamang ay sugatan na ang ibang kasamahan nila Luca at Carter. Naging madugo ang labanan ngunit hindi nila mahanap ang kinalalagyan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng pagiging mabangis ng kalaban, hindi pa rin nagpatinag ang grupo ni Luca at Carter. Sa bawat sugat, pagod ay patuloy silang lumalaban ng may determinasyon at tapang. Sa bawat sandali, patuloy nilang pinagbubuti ang kanilang pagtatanggol at paghahanap sa kanilang mga minamahal. Gumamit sila ng lahat ng kanilang mga kakayahan at pinagsama-sama ang kanilang talino upang labanan ang mga kalaban. Sa gitna nito, naging mahalaga ang bawat pagkakataon na kanilang nakamit. Pinagsikapan nilang patayin ang bawat kaaway na lumalapit. Patuloy na nagtutulungan at nagtatakbuhan para mabigyan ng kaligtasan ang kanilang mga kasamahan. Kahit hindi sigurado sa kinalalagyan ng kanilang mahal sa buhay, hindi sila nawalan ng pag-asa. Patuloy na nagsumikap na hanapin ang mga ito. Ang kanilang determinasyon at pagkakaisa ang nagbigay sa kanila ng lakas upang ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli.
Teka, bakit kaya wala dito ang mga bihag? Halika Carter, hanapin natin ang mga bihag habang abala ang ibang kalaban. Wika ni Luka. Nagsimula na ang mga itong hanapin ang mga mahal sa buhay. Nagsimula sina Luka at Carter na tahakin ang mga daan papunta sa pinaghihinalaang kinaroroonan ng mga bihag. Sa bawat sulok at kanto ng kuta, sinikap nilang mag-ingat at magpasya ng mga tamang hakbang. Sa kanilang paghahanap, nakatagpo sila ng itinatagong silid kung saan maaaring naroon ang kanilang mga minamahal. Hindi na nag-atubiling pumasok si Luka at Carter sa bawat silid. Umaasa na matagpuan ang mga bihag sa lalong madaling panahon. Sa bawat pintuang binubuksan, umaasa silang makita ang kanilang mahal sa buhay. Ang kanilang pag-asa at determinasyon ang nagtulak sa kanila papunta sa paghahanap. Hindi na nila iniinda ang panganib na maaaring kanilang harapin sa layuning mailigtas lamang ang mga bihag. Hanggang sa isang silid ang binuksan ng dalawa, tumambad sa kanila ang pinuno ng mga aswang. Nakangiti lamang ito at sabik na makita ang dalawa. Kanina ko pa kayo hinihintay dito. Handa na ba kayong harapin si kamatayan at maging libingan ng lugar na ito? Wika ng aswang. Galit na galit ang dalawa sa mga sinabi ng aswang. Kahit puno ng galit ang puso, nanatili ang kalmadong determinasyon sa mga mata ni Luka at Carter. Hindi sila nagpatinag sa mukha ng panganib na harapin ang pinuno ng mga aswang. Hindi kami susuko sa iyo. Hindi kami titigil hanggang sa makuha namin ang mga mahal namin. Wika ni Luka. Tama. Di kami magpapatalo sa aswang na katulad mo. Nagdadala lamang kayo ng kasamaan sa mundo eh. Handa kaming lumaban hanggang sa huli. Dagdag ni Carter. Sa gitna ng kanilang tapang, alam ng dalawa na dehado sila sa labanan. Ngunit hindi ito sapat upang panghinaan ng loob sina Luka at Carter. Handa silang harapin ng anumang hamon at panganib, alang-alang sa pagliligtas ng kanilang mahal sa buhay. Umagalpak ng tawa at bumaba sa isang silya na tila patrono ang aswang. Yan ay kung matatalo niyo ako. Sino ba kayo para katakutan ko? Wala namang espesyal sa inyo. Wika ng aswang. Mapang-insulto pa itong tumingin sa dalawa. Kahit nagpapakita ang aswang ng pagmamaliit, hindi yon nakabawa sa determinasyon ng dalawa. Hindi namin kailangan maging espesyal para labanan ka. Ang determinasyon at pagmamahal namin sa pamilya namin, yun ang nagbibigay sa amin ng lakas para talunin ka. Wika ni Luka, na hindi nagpapatinag sa mga salita ng aswang. Tama. Sapat na ang aming tapang at puso na puno ng pagmamahal. Handa kami palaging labanan ka, kahit na anong mangyari. Dagdag ni Carter. Sa kabila ng hamong hinaharap, nanatiling matapang ang dalawa. Hindi sila nagpadala sa takot at panghihimasok ng aswang.
Mas patuloy lamang tumibay ang kanilang desisyon na ipagtanggol ang kanilang mga minamahal. Nagsimula ang dalawa na sugurin ang aswang. Ngunit sadyang malakas at mabilis ito dahil patuloy na naiiwasan ang mga pagsugod ng dalawa. Kahit na mas malakas at mabilis ang aswang, hindi pa rin nagpatalo ang dalawa. Sa bawat pag-iwas ng aswang, mas lalo pang tumatapang ang dalawa at patuloy na inaatake. Hindi kami titigil hanggang sa matapos ka namin. Handa kami sa anumang labanan. Mariing wika ni Luka. Kahit nahihirapan na sa paghinga, kahit nakakaramdam na rin ng kakaunting takot, mas lalo lang nilang pinagtibay ang kanilang pag-asam na magtagumpay. Hanggang sa ilang sandali pa, nagdatingan na rin ang ibang kasamahan nila. Pinagtulungan nila ang pinuno ng mga aswang. Sa tulong ng sama-samang lakas, unti-unti nang nanghina ang aswang. Hanggang sa wakas, napaluhod ito sa lupa. Ngunit hindi sila nakontento doon. Binagpira-piraso nila ang katawan ng pinuno ng aswang. Naghiwa-hiwalay ang mga ito at patuloy na hinanap ang mga mahal sa buhay. Hanggang sa ilang sandali pa, nakita nila ang kwarto kung nasaan naroon ang mga bihag. Halos mapaluha ang binata nang makita ang lolo. Labis ang sayang nararamdaman nito dahil sa wakas, kasama na niya muli si Lolo Miko. Sabi na nga ba't ililigtas mo ako, Apo? Malaki ang tiwala ko sa iyo. Pasensya na kung kinakailangan pang humantong sa ganito. Wika ni Lolo Miko. Hindi na yun ang mahalaga ngayon, Lolo. Ang importante, kasama na kita at ligtas ka na. Salamat sa aral na iniwanan mo sa akin, Lolo Miko. Salamat kila Carter. Hindi naming inaasahan na magtatagumpay kami sa lakas ng kalaban. Tugon ni Luka. Masaya din ang grupo sa tagumpay ng kanilang misyon. Tama ka, Luka. Alam ko talaga na magtatagumpay tayo eh. Hindi tayo bibitaw hanggang sa makamit natin ang tagumpay. Wika ni Carter na puno ng pasasalamat. Nang makabalik sila sa kanilang baryo, ang bawat mamamayan ay nagtipon upang iparating ang kanilang pasasalamat sa dalawa. Ang pagkakaisa at tapang na ipinakita ng dalawa ay nagdulot ng bagong pag-asa at inspirasyon sa kanilang komunidad. Matapos ang tagumpay na yon, sabay na umuwi ang maglolo at labis na nag-aalala ang mga magulang ni Lucas sa kanya. Samantalang si Dino naman, kaagad kinausap ang kuya upang humingi ng tawad. Pasensya ka na kuya kung sinukuhan ko na si lolo ah. Hindi ako nakinig sa'yo. Siguro nilamon lamang ako ng inggit. Dahil kahit anong pagsusumikap ang gawin ko, hindi kita maihigitan eh. Sana mapatawad mo ako kuya. Lolo Miko, pasensya na po. Sana mapatawad mo din po ako. Wika ni Dino. Hindi na nito napigilang bumuhos ang luha. Tinanggap ni Luka ang paghingi ng tawad ni Dino. Niyakap nito ng mahigpit ang kapatid. Huwag kang mag-alala, Dino. Ang mahalaga, narito ka at handang magbago. At bilang magkapatid, kailangang magtulungan at magmahalan tayong dalawa.
Tugon ni Luca. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang importante ay ligtas kami ng kuya mo at kapiling na namin kayo. Dagdag ni Lolo Miko at niyakap ang dalawang apo. Nagumpis na rin si Luca na kausapin na maayos ang mga magulang tungkol sa lahat ng mga nangyari at nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang pag-unawa at pagmamahal. Sa pagkakataong yon, ang pamilya nila Luca ay nagbalik sa pagkakaisa at pagmamahalan. At ang bawat isa nagtulungan upang mas maging matatag ang kanilang samahan. Sa hinaharap, unang-una nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Para sa akin isa yung nakuha ko sa kwento eh. Dapat matuto tayong makinig. Pero syempre, may mga pagkakataon na talagang hindi natin mapipigilan. Pero ang maganda sa nangyari sa buhay ni Nathan, kahit nagkamali man siya, tinanggap niya pa rin ang tungkulin at responsibilidad ng pagkakamali niya. Kayo mga kabayan, ano sa tingin niyo ang nakuha niyo sa kwento? Muli, nagpapasalamat ako sa aking mga tagapakinig. Hanggang sa muli. Paalam.